Saka ko nalang iisipin ng parugsa rin. Kung magkakasala man tayo, handa ako tanggapin ng lahat ng kapalit. Maging akin ka lang ulit. Dear Amihan Stories presents My Ex-Boyfriend is My Fake Husband. Written by Suzy Kim. Kanina pa nakahiga ang 25 anyos na si Rain Salvatierre sa examination chair ng ospital na pinuntahan niya. Ang tita Tinay niya ang nagbook ng appointment niya roon, alinsunod na rin sa utos ng kanyang lola Beatriz. Kailangan niya raw magpa-pap smear para maagang malaman kung mayroong posibilidad na magkaroon din siya ng cervical cancer na kasalukuyang nagpapahina sa lola niya. Rain, nakahubad na bang salwal mo? Padating na raw ang OB. Hintayin mo na lang ha? Tanong sa kanya ng kanyang tita Tinay. Yun kasi, ang unang ipinagawa ng nurse na nag-asikaso sa kanya pagdating nila. Kaya wala na siyang suot na panty at nakapatong na sa dress na suot niya ang love gown. Bakit tita? Saan kayo pupunta? Tanong niya sa kapatid ng tatay niyang kinalakihan na niyang ina mula noong iniwan siya ng nanay niya. 20 taon na ang nakakaraan. Kailangan ko lang tumawag sa Tito Bert mo. Sige na, malaki ka na, kaya mo na yan. Nagmamadaling sabi ng kanyang tiyahin. Wala na siyang nagawa nang lumabas na ang tita niya. Ilang saglit lang ay pumasok na ang nurse at isang lalaking mukhang doktor na naka-gloves at surgical mask. Miss Salvatierre, nandito na po yung OB niyo. Siyang OB ko? Do you have a problem with that, miss? Seryosong tanong ng lalaking OB sa baritono nitong boses. Wala po. Inutusan na siya nitong paghiwalayin ang mga hita niya. Hindi naman nakakabastos ang paraan ng pag-check at pagtingin ng OB sa pagkababae niya. Pero naiilang siya sa mga tanong nito. May boyfriend ka na? Asawa? Wala po rito. Wala rito? Nasaan? Nasa ibang bansa po. Kailan ka huling beses na nakipagtalik ka? Napalunok siya sa tanong na iyon. Kailangan ko ng totoong sagot, Misa. Dok, wala po akong experience. Hanggang ngayon? Opo. Well, I'm sorry. Pero hindi inire-recommendang sumailalim sa pap smear ang mga berhe na katulad mo. Natulala na lang si Ray ng maghubad ng gloves at face mask ang doktor dahil hindi pala kung sinong lalaki lang ang OB na yon. Arkin? Bululas niya nang makita ang mukha ng lalaking OB. Hi, Rain. Si Arkin na sinto iyon, ang nag-iisa niyang ex-boyfriend. Automatikong napatayo siya kahit hindi pa man niya naisusuot ang panloob dahil sa kahihiyan. Kung hindi pala recommended sa akin ng pap smear, aalis na lang ako. Salamat na lang. Hindi na siya nakapag-isip ng tama. Nauna na ang pagkataranta niya, kaya bigla na lang siyang lumabas sa kwartong iyon at umalis sa ospital. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagkulong. Sa dinami-rami ba naman ang pagkakataon at eksena ng mangyayari sa muli nilang pagkikita ng ex niya noong high school, sa ganoong paraan pa talaga sila magkakatagpong muli. Ang pinakaiingatan niyang perlas ng silanganan, nakita lang at nahawakan ni Arkin ng ganoon. Ni sa kasalukuyan niyang nobyo, hindi niya ipinagkatiwala ang pagkababae niya. Sa lalaki pang nag-iwan sa kanya noon. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ngunit imbes na inayo na siya ng tadhana sa ex niyang si Arkin, ay nakatanggap pa siya ng mensahe mula sa lalaki. Rain, let's talk. Papunta ko na ako sa bahay ng lola mo. Hindi pa rin naman lumilipat ang lola niya ng bahay. Kaya siguradong matutuntun pa rin siya ni Arkin. Ngunit dahil sa kahihiyan niya kanina, hindi niya yata magagawang harapin ang lalaki ngayon. Agad niyang binlock ang numero ng lalaki sa cellphone niya. Pagkatapos niya mag-reply na wag na itong magpunta. Pero imbes na galangin ang sinabi niya, narinig na lang niya ang kasambahay ng lola niya na tinatawag siya at may bisita raw siya. Wala pang 1 oras ang nakakalipas mula nang umalis siya sa ospital. Sino raw? Tanong niya. Ang lola niya ang sumagot. Ano ba ito't ayaw mong lumabas, iha? Nandito si Arkin. Masyadong hyper ang lola niya ngayon. Taliwas iyon sa enerhiya ng abuela niya noong nililigawan pa lang siya ng nobyong si Josh. Madaming tattoo ang kasalukuyan niyang nobyo at may bisyong sigarilyo at alak. Mga bagay na ayaw ng lola niya, kaya nang sinabi nitong hiwalayan niya si Josh, ay nagpasya na lang siyang itago na lang ito sa kanyang lola. Lalo na nang malaman niyang may cervical cancer ito. Ayaw niyang problemahin pa siya ng abuela, kaya nakiusap din siya sa nobyo na wag na muna magpapakita. Nagkataon naman na may trabaho na si Josh sa Vietnam, kaya madali na lang ngayon sa kanya na itago ang lalaki mula kay Lola Beatriz.
Isinara niya ang pinto sa katahimik na nakinig sa usapan ng lola niya at ni Arkin sa labas. Malapit lang kasi sa sala ang kanyang kwarto at wala siyang balak na humarap sa lalaki. Ang tagal mo nang hindi nagpupunta rito. Kamusta ka na, iho? Halata pa rin sa tinig ni Lola Beatriz ang pagkagiliw sa ex niya. Okay naman po, Lola. Kayo po, kamusta na? Eto, hindi mabuti. Ano nga palang nagdala sa'yo rito? Ako po ang OB na tumingin kay Rain kanina. Kaya ka ba nandito ay dahil sa pap smear result? Hindi na kinaya pa ni Rain ng tensyon dahil baka masabi ni Arkin ang tungkol sa panty niyang naiwan niya sa ospital. Kaya naman lumabas na siya mula sa kwarto bago pa makasagot ang binata. Hala, hindi pa pala advisable sa akin yung magpa-pap smear. Dinadalaw lang ako ni Arkin, di ba? Anya sa lalaki, kaya naunawaan na nitong kailangan nitong magsinungaling. Opo, Lola. Tama si Rain. Binibisita ko lang po siya. Yun ang iniisip ko kanina pa. Ang tagal kasing lumabas sa kwarto nitong apo ko. Sorry Lola, nag-aayos lang po ako. Pagdadahilan niya. Sige, maupo ka na rito at istemihin mo ang bisita mong maigi. Maiwan ko na muna kayo, apo. Arkin, masaya ako nakita kita ulit. Dito ka na maghapunan, ha? Sige po. Naka-oo na agad si Arkin sa imbitasyon ng lola niya para sa hapunan. Kaya paano pa niya maitatabo yung lalaki? Hey, Rain, kamusta ka na? Pasensya ka na kung... Hindi na niya binigyan ng pagkakataon pa si Arkin na magsalita at baka marinig ito ng lola niya. Inimbitahan na lang niya ito sa kanyang kwarto. Pwede sa kwarto ko na lang tayo mag-usap? Pwede pa rin ako sa kwarto mo. Oo, halika na. Hindi niya hahayaang tumanggi pa si Arkin dahil ayaw niyang marinig ng lola niya at ang personalyaya nito ang anumang pag-uusapan nilang mag-ex. Kaya hinila na siya agad nito. Nice. Parang lumiit tong kwarto mo. O sadyang lumaki lang ako. Namula siya sa sinabi ng lalaki. Noong nobyo pa kasi niya ito ay nakakapasok na ito sa kwarto. Tiwala naman kasi talaga ang lola niya sa kanilang dalawa, lalo pangat anak ng pastor si Arkin. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ito ng lola niya, bukod sa likas na itong magalang. Huwag mo nang ibahin ang usapan. Akin na. Mataray na sabi niya rito. Inilahad niya ang kamay para iabot ni Arkin ang naiwan niyang underwear. Bakit ka naglalahad ng kamay? Di ba nandito ka para isauli sa akin ang panty ko? Pigil na pigil siyang magtaas ng boses. Akin na. Natawa si Arkin. Hindi. Gusto lang kitang makausap. Bigla ka na lang kasing umalis. So, sa'yo yung cute na underwear. Bastos, huwag mo na akong pagtripan. Akin ang underwear ko. Hindi ko nga dala. Gusto ko lang talagang tanungin kung bakit kailangan mo magpa-pap smear. May problema ba? Nasa tono pa rin ito ang pagiging maalalahanin sa kanya. 3 taon na may cervical cancer si Lola. Natatakot siya na baka may ganun din ako. Nakakahiya talagang nangyari kanina. Bakit kasi hindi ako tinanong agad ng nurse mo? Namumulang sabi niya sa kanyang ex. Pasensya ka na. Bago pa lang kasi yung si Paula. Hindi pa talaga siya sanay sa department ko. Bakit hindi mo na lang ako agad tinanong? At chinek mo pa talaga? Pakaramdam niya, si Arkin naman ang nahiya sa itinanong niya dahil bahagya itong nauutal ng sumagot. Kasi standard procedure yun. Standard procedure? O chinachansingan mo ako? Ano bang pakiramdam mo? Gusto pa rin kita? Bahagya siyang kumalma sa sinabi nito, ngunit at the same time, nakaramdam din siya ng inis. Hindi man niya maamin sa sarili niya, naiinis siya sa isiping hindi na siya gusto ni Arkin. Syempre hindi ganyan ang iniisip ko. Matagal na tayong hiwalay, no? Kaya natural lang na hindi mo na ako gusto. Sinisiguro ko lang na hindi mo ginawa yung kanina dahil sa curiosity mo. What if I was curious? Anong gagawin mo? Masasampal talaga kita. Muling tumawa ang ex niya. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Cute ka pa rin. Pwede ba, Arkin? Huwag mo na akong inisin. Hindi ko nga dalang underwear mo. Ibabalik ko na lang next time. Naaamoy ko ng masterpiece ni Lola Beatriz kaya lalabas na ako para mag-dinner. Excited na sabi nito na ang tinutukoy ay ang kalderetang iniluto ng lola niya. Wala na siyang nagawa dahil inimbitahan naman talaga ito ng lola niya. Kung pipilitin niyang umalis ang lalaki ngayon, alam niyang dadamdamin yun ng matanda. Katulad ng pagdaramdam nito nang maghiwalay sila. Kasabay niyang umiyak noon ng lola niya
nang sabihin niya ritong umalis si Arkin nang walang maayos na paalam. Kahit teenagers pa lang sila noon, alam na ni Ray na pareho silang seryoso at committed ni Arkin sa isa't isa. Madami na nga silang plano eh. Ang makapagtapos ng pag-aaral ng sabay, magpatayo ng sariling bahay at bumili ng kotse para sa kanila at sa mga magiging anak nila. Pareho rin silang disiplinado, kaya naman kahit kailan, hindi sila natuksong gawin ang mga ginagawa ng ibang kabataang kaedad nila na maagang bumubuo ng pamilya. Focus sila sa mga goals nila sa buhay. Kaya sobrang ikinasama ng loob niya ang biglaang pag-alis noon ni Arkin. Sa hapagkainan, napansin niya agad ang pagiging masigla ng lola niya. Ang dami nitong kwento lalo tungkol sa kanya. Naisip na lang niyang ayaw niya itong pag-alalahanin si Arkin tungkol sa sakit nito. Mula na maghiwalay kayo nitong apo ko hindi ko na yan nakita nagkanobyo. Liban na lang doon sa manliligaw niya. Ano ang pangalan noon, Iha? Josh po. Ayun. Mabutit hindi sinagot nitong si Ray ng lalaking yun. Kung makikita mo lang siya, iho, mukhang galing sa kulungan. Mukha ring babaero. Lola, hindi naman po ganoon si Josh. Way of expression lang po niya yung mga tattoo niya. Isa yun sa mga argumento niyang hindi kayang tanggapin ng kanyang lola. Palibhasa'y masyado itong istriktang Kristiyano, kaya kahit anong paliwanag niya, hindi nababali ang pagtingin nito sa mga taong matatu. Hay nako, wag mo na ngang ipagtanggol sa akin ng lalaking iyon. Hindi pa marunong mahiya. Aakyat ng ligaw rito, maninigarilyo pa sa harap ko. Hindi ko kasi maunawaan itong si Rini. Kung bakit ang tigas ng ulo at ayaw ka pang kontakin uli. Palagi kong sinasabihan niya na kung mahal ka pa, papuntahin ka rito nang makausap kita. Lola, ang totoo niyan, padaming beses ko na rin puntin ng bumalik dito para mangingi ng oras kay Rina. Siya nga. Kaya alam po, sobrang tagal na namin hindi nag-uusap. Hindi ko na po alam kung paano ulit diskarte. Mukhang nakablock na rin po ako sa mga social media accounts niya. Pasimple niyang pinandilatan ang dating nobyo. Hindi man lang siya sinabihan nito na magpapanggap itong interesado pa sa kanya sa harap ni Lola Beatriz. Mukha tuloy siyang masama ngayon sa lola niya. Totoo naman kasi ang sinabi nito na nakablock na ito sa lahat ng social media accounts niya. Dahil kilala ito ni Josh at makailang beses na nilang pinag-awayan si Arkin, lalo pat paborito ng lola niya ang huli. Siguro masyadong dinamdam ng apo ko na kinailangan magpunta ng Amerika para mag-aral. Pinilit na lang ni Ray na itikom ang bibig. Sa totoo lang kasi, ayaw na niyang balikan ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Arkin. Mga bata pa sila noon at nauunawaan niyang wala silang magagawa sa desisyon ng mga mas nakakatanda. Kinailangan ng lalaking magpunta sa Massachusetts noon para magpatuloy ng high school at college. Ni hindi ito nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Pagkatapos ng isang buwang palitan nila ng mensahe online, pareho na lang nilang napagdesisyonan na maghiwalay na lang. Sa tingin ko nga rin po, Lola, kasalanan ko rin po. Hindi ko nasabi kay Ray ng maaga yung mga plano ng mga magulang ko. Kaya hindi na rin ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Nangyari na ang paghihiwalay ninyo. Pero huwag mong isisi sa sarili mo ang lahat. Dahil bata pa kayo noon. Naging maganda naman ang nangyari. Naging doktor ka. Naging interior designer naman itong si Rain ko. Ang importante, nagkaroon kayo ng pagkakataong magkita muli. Maraming salamat po sa pag-unawala. Wala yon, iho. Kailan ka pa bumalik dito? 6 na buwan pa lang po ako sa Obstetrics and Gynecology Department ng St. Paul Medical Group. Actually, pag-uwi ko pa lang po dito sa Pilipinas, tinangka ko na makipagkita kay Rina. Kaso po, hindi pa ako nakakaipon ng lakas ng loob ko Buti na lang at nagkita kami sa ospital kanina. Mabuti na lang pala at pinilit kita sa pagpapa-OB mo. Kung hindi, patuloy mo sigurong iniiwasan tong si Arkin. Sino namang mag-aakala na si Arkin pala ang titingin sa'yo? Tingnan mo nga naman ang tadhana. Sobrang mapagbiro. Bigla na lang sumakit ang ulo niya nang maalala ang nangyari kanina sa klinik. Grabe ngang magbiro ang tadhana. Para siyang pinagtitripan ng tadhana para ipahiya ng ganoon sa harap ng ex niya. Nakahinga siya ng maluwag nang maitawid nila ang hapunan na iyon nang hindi na ikukwento ni Arkin sa lola niya ang tungkol sa naiwan niyang underwear. Ang hindi lang niya mapigilan ay ang paghabili ng lola niya sa kanyang ex. Bagay na hindi na niya ikinagulat dahil matagal nang sinasabi sa kanya ng matanda na kung may pagkakatiwalaan itong tao na nararapat
na makasama niya habang buhay si Arkin iyon. Siguro naman Arkin, apo, nasabi na sa'yo ni Rain ang tungkol sa sakit ko. Pagsisimula ng lola niya habang nagliligpit siya at ang yaya nito ng pinagkainan nila. Opo. Nabanggit rin po sa akin ni Rain na ayaw na niyong pong magpagamot. Bilang doktor, hanggat maaari, gusto naming masagip ang mga pasyente namin. Pero nasa kamay pa rin po ng pasyente kung lalabanan nilang sakit nila. Hindi ko nakakayanin pa ang gamutan, iho. Isa pa, handa naman na ako. Itong si Rain lang ang iniisip ko, kaya hindi pa ako makapagpahinga. Kaya nga hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Kahit ano po la. Huwag mo sana hayaang mag-isa ang apo ko. Kapag nawala na ako, wala na mag-aalaga sa kanya at magmamahal. Ang tiyahin naman niya may sarili ng pamilya iyon. Pwede ba na ihabilin ko na lang sa iyo ang apo ko? Alam mo naman na yung mga kamag-anak ng nanay niya, hindi naman malapit sa kanya. Ikaw lang ang inaasahan ko na makakasama ni Rain. Sana'y wag mo akong biguin. Lola, kahit hindi niyo na po hilingin, ako na pong bahala kay Rain. Hindi ko po siya pababayaan. Natutuwang tinapik-tapik ng lola niya ang kamay ni Arkin. Salamat, iho. Unofficially, naihabili na nga siya nito sa kanyang ex. Ngunit alam ni Rain na sumakay lang sa pakiusap ng lola niya si Arkin. Para sa kanya, imposible ang mga sinabi nito tungkol sa plano nitong pakikipag-ugnayan muli sa kanya. At mas lalong ayaw niyang paniwalaan iyon dahil magkakagulo lang si Arkin sa magulo na nilang relasyon ni Josh. Lalong ayaw niya nang umasa pa na magkakaparto pa ang naging relasyon nila ni Arkin dahil magkaiba na sila ngayon ng buhay at ang puso niya pagmamayari na iyon ng iba. Hindi na siya ang high school na si Ray na patay rito. Kung hindi nga lang siya kinailangan ng lola niya, baka sumama na siya kay Josh sa Vietnam at doon na nagpakasal. Mabuti na lang at hindi siya pinigilan ni Josh na piling makasama ang kanyang lola sa mga huling sandali nito. Pansamantala niyang isinantabi ang planong iyon para makasamang muli ang lola niya na kasalukuyang may stage 4 cervical cancer. Dahil nakita raw nito sa sariling magulang ang hirap ng paglaban sa cancer, ay mas pinili nitong ipahinto ang gamutan. Kahit anong pilit niya, talagang ito ang tumatanggi na dugtungan pa ang buhay nito. Bukod daw sa masakit iyon, ay magastos din. Ayaw siyang iwan ng lola niya na baon sa utang. At pinalna ang desisyon nito. Kaya ang pinaka-importante na lang sa kanya ngayon ay ang masamahan at mapasaya ito bago man lang ito kunin ng langit sa kanya. Unnecessary yung ginagawa mo. Pero salamat pa rin kasi kahit paano, napasaya mo si Lola. Sa totoo lang kasi, palagi siyang matamlay eh. Pero nang dumating ka ngayon, nakita mo naman, panay ang kwento niya. Anya sa lalaki nang ihatid niya ito sa labas. Talaga bang hindi na natin siya mapipilit na magpatuloy sa gamutan? Ilang beses ko nang sinubukan, Arkin. Halos araw-araw ako nakikiusap sa kanya. Pero ayaw niya raw danasin yung paghihirap ng tatay niya noon. Kaya ang tangi ko na lang magagawa ngayon ay mapasaya siya habang magkasama pa kami. I agree. So ngayon, wala tayong magagawa kung ayaw talaga ni Lolang magpagamot. So if in case you'll need my help, sabihan mo lang ako kung ano magagawa ko. Kahit ano. Salamat, Arkin. Welcome. Hindi roon natapos ang pagkikita nila ni Arkin. Pagbalik nito sa bahay nila, ay dala na nito ang panty niya. Isinama nito iyon sa bitbit nitong regalong damit para sa kanya. At pagkatapos noon, palagi nang bumibisita si Arkin sa kanila. Palagi mo bang kausap si Arkin? Hindi na mabilang ni Rain kung ilang beses na siyang tinanong ng ganoon ng lola niya. Mula nang bumisita ang lalaki sa kanila, walang araw na hindi siya kinulit ng lola niya tungkol dito. Nakakausap naman po la, kaso madalas na busy yun sa trabaho. Pagdadahilan niya kahit hindi naman talaga niya gaanong kinakausap si Arkin. Ayaw niyang pagtaksila ng nobyo niyang nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Kung busy sa trabaho, bakit hindi ikaw ang pumunta sa kanya? Dalhan mo siya ng pagkain. La, hindi na po kami. Paalala niya sa kanyang abuela. Iha, hindi mo maitatago sa akin na hanggang ngayon, mahal mo pa si Arkin. Kilalang kilala kitang bata ka. Mula na magkahiwalay kayo ni Arkin, hindi ka na ulit nagkanobyo. Di ba nga po Lola, may maniligaw ako. Seryoso naman sa akin si Josh eh. Sumimangot ito nang marinig ang pangalan ng nobyo niya. Gaano ka nakakasiguro? Di ba nga,
Isang sabi ko lang noon na tigilan ka na sumuko na yun agad. Apo, alam kong hindi ka na makakakita ng katulad ni Arkin. Bukod sa mabait at matino, siya pa ang tumulong sa'yo noon na makapagsalita ulit. Bukod sa pagiging ex-boyfriend, kababata niya si Arkin. Kapitbahay ng lola niyo noon ang pamilya Jacinto. Tuwing summer magkalaro sila hanggang sa tuluyan na siyang kunin ng lola niya pagkatapos sabay na mamatay ang mga magulang niya sa aksidente. Kasama siya noon sa aksidente sa kotse at buntik na ring mawala. Sabay lang siyang niyakap ng mga magulang niya kaya nakaligtas siya sa kapahamakan. Dahil sa trauma, ilang buwan siyang hindi makapagsalita. Palagi siyang malungkot at umiiyak. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng batang si Arkin na pasayahin siya, hindi siya gagaling sa trauma. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mahirap sa kanyang tanggapin na bigla na lang siyang iniwan ni Arkin bago sila magtapos ng high school. Nasanay siyang ito ang kasama niya. Naging dependent siya rito kaya gumuho ang mundo niya nang umalis ito ng bansa. Ilang beses mo ring sinabi na hindi ka na magmamahal ulit kung hindi si Arkin ang makakatuluyan mo. Untag ng lola niya sa pagsilip niya sa nakaraan. Kung hindi ka pa magpapakatotoo sa sarili mo, mahihirapan akong iwanan ka. Eh di wag mo kong iwan, lola. Iniwan na ako ni na mommy at daddy. Iniwan din ako ni Arkin. Pati ba naman ikaw? Pinunasan ng lola niya ang luhang agad na nanagana mula sa mga mata niya. Magpagamot ka na, lola. Please. Apo, pinalikan ka naman ni Arkin. Nandito na siya. Isa pa, hindi ako ang kailangan mo. Kailangan mo ng asawa at anak. Alam ko na si Arkin lang ang gusto mo. Kaya nga kung ako ang tatanungin, gusto ko rin na magkabalikan kayo. Pwede bang tigilan mo na magpapakipot mo sa kanya? Yun na lang ang hihintayin ko at ang ikakaligaya ko, apo. Ang maikasal ka kay Arkin. Dahil doon ay nagkaideya si Rain na hingin ang buong kooperasyon ng dati niyang nobyo para mapasaya ang kanyang lola Beatrice. Is this still your favorite place? Nakangiting tanong sa kanya ni Arkin pagdating niya sa meeting place nila. Hindi naman. Hindi ko lang alam kasi kung anong gusto mong kainin. Ako pa rin naman to, Rain. Hindi pa rin ako nagbabago. Kung ano pa rin ang gusto ko noon, yun pa rin ang gusto ko hanggang ngayon. Nakatitig ito sa mga mata niya habang nagsasalita, kaya bahaglang nag-init ang magkabilang pisngi niya. Mabuti na lang pala, dito kita niyaya. Hindi pa rin nagbabago ang timpla ng kare-kare nila rito. Pilit niyang nililihis sa ibang bagay ang usapan tungkol sa kanilang dalawa. I can't wait. Ano bang sasabihin mo? Sa message mo sa akin parang mahalagang mahalaga yung sasabihin mo eh. Tungkol to kay Lola. What about her? Papayag na ba siya magpatuloy sa treatment? Hindi pa rin. Ang sabi niya lang sa akin, mapapasaya ko siya kung magpapakasal na ako. Sa'yo. Nagpo-propose ka ba sa akin? Well, not for real. Alam ko naman na wala ka ng interes sa akin eh. Matagal na tayong wala at baka may mga plano ka rin sa buhay pero kailangan kita, Arkin. Kailangan ka namin ni Lola. Ilang minutong hindi nakapagsalita ang lalaki. Kaya naman mabilis siyang nag-isip ng dahilan. Naisip niyang baka may karelasyon ng iba si Arkin. I'm sorry. Napaka-insensitive ko para hindi isipin na baka may girlfriend ka na. I'm sorry. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Rain. Inawat siya ng lalaki sa anumang sasabihin niya. Hinawakan siya nito sa kamay. Wala akong girlfriend at handa akong tumulong sa'yo. Kahit ano para kay Lola. Tell me, ano bang gagawin natin? Are you sure na okay lang sa'yo? Oo nga, may isa akong salita rin. Then marry me. Pakasalan mo ako at pasayahin natin si Lola. Okay, kailan? At teka, syempre hindi totoong kasal ah. Kasal-kasalan lang. Para lang matupad ang wish ni Lola. Do you really have to do this? Sa akin kasi wala namang problema. Sabi mo nga para to kay Lola. Gusto ko siyang maging masaya at mapayapa. Ayokong intindihin niya pa ako. Nakakaintinding tumango si Arkin. Until when are we gonna do this? Ang sabi ng doktor, ilang buwan na lang ang taning ng buhay niya kung hindi na siya magpapagamot. 6 months at most. Anya na pinipigilan ng pagluha. Ayoko tong sabihin pero kapag wala na si Lola, tapos na ang deal natin. Pwede ka rin humiling sa akin ng kahit ano, Arkin. Ibibigay ko basta kaya ko. Hindi na sumagot pa ang doktor at tumango na lang. Hindi pa rin mahirap kausap si Arkin. Pumayag agad ito
na magpakasal sila kunwari. Pero sinabi niyang parang hindi naman isipin ni Lola niyang palabas lang ang lahat, ay hiniling niya sa lalaki na bisitahin sila palagi sa bahay. Ipinakita nilang dalawa sa lola niya na unti-unti silang bumabalik sa dati. Ilang linggo rin silang bumalik sa ligawan stage at tulad ng dati, pwede pa rin itong pumasok sa kwarto niya. Kaya isang araw na naroon ito sa kwarto niya, ay sinabi niya rito ang tungkol sa kontrata nila. Ano to? Kontrata? Natatawang tanong ni Arkin sa iniabot niyang papel dito. Parang ganun, basahin mo mabuti yan. At itago, magsisend din ako ng soft copy sa'yo, okay? Okay, teka, tingnan nga natin. Binasi ni Arkin ang unang pahina. Hindi pwedeng mag-kiss kapag wala si Lola. Napatingin agad sa kanya ang lalaki. So, pwede kapag kaharap natin si Lola. Ganon? Kung kailangan lang. Okay, ano to? Number 2, hindi rin tayo pwedeng Hindi. Nasa high school pa lang sila, ilang beses na silang natukso na lumagpas sa limitasyon nilang dalawa. Pero dahil sa matinding ang pagpipigil niya sa sarili at ang takot sa kanyang lola, ay hindi nangyaring nakuha siya ni Arkin. Matindi rin kasi ang self-control ng binata noon. Hawak sa kamay lang ang nagawa nila at ang magagaang halik sa labi na mayroon namang consent ng lola niya. Yun ang dahilan kung bakit nanatili siyang birhen sa mahabang panahon dahil kahit si Josh ay hindi niya pinalusot. Nangako kasi siya sa sarili niya at sa mga namayapa niyang magulang na ibibigay lang niya ang kanyang sarili sa lalaking makakasama niya habang buhay. Okay, alam ko namang inirereserba mo ang sarili mo para sa lalaking pangakasalan mo. Kaya hindi ako lalagpas sa linya. Maliban na lang kung ikaw ang magdesisyon na hilingin yun sa akin. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Salamat. Pero hindi ko yun hihilingin sa'yo, no? Ngumiti si Arkin, saka ay tinupi ang kontrata saka ayon inilagay sa bulsa nito. Madali lang naman ang mga hinihingi mo. Payag ako sa lahat. Kahit titira ka rito, kasama namin ni Lola, papayag ka? Mas naging malapad ang ngiti nito. Oo naman. Yun lang pala eh. Para mabawasan ng iniisip mo. Ako na maghahanda sa peke nating kasal. Magtataka ang lola mo kung hindi tayo magdadaos ng malaking selebrasyon. Kaya hayaan mo na sa akin to. Pero, can we make this discreet as possible? Total, hindi naman totoo ang lahat. Rain, hindi ko lang sinasabi sa'yo pero kailangan din kita. Kailangan ko rin din tong kasal-kasalan natin. Dahil may babaeng desperadang pikutin ako. Ngayon kung malalaman niyang kasal na ako, mawawala na rin ang problema ko sa kanya, okay? Kung makakatulong din sa'yo, sige. Hindi naman pwedeng lahat ay pabor sa akin. Kaya lang, dadami pa ang mga taong lolokohin natin. Hindi lang si Lola. Kailan ang target wedding? Imbis ay tanong ni Arkin. After a month siguro? Hindi ba masyadong matagal yon? Mukhang kulang pa nga ang isang buwan sa preparasyon eh. Kakayanin bang maasikaso ang kasal ng mas maaga pa sa isang buwan? Kaya kong gawan ng paraan. Sabi mo nga, fake naman to. Wala masyadong kailangan intindihin. Do you still trust me, Rain? Sa totoo lang, nabawasan na ang tiwala niya kay Arkin pagkatapos nitong baliin ang pangako noon sa kanya na sabay silang magkokolehiyo at magpapakasal. Ngunit, hindi niya kayang sabihin iyon sa lalaki. Lalo pa nga't nagkapatawaran na sila. I still trust you, Arkin. Good. Hayaan mo na ako sikasuhin ang kasal natin. Para mas kapanipaniwala ang palabas nila, ay muli niyang isinuot ang promise ring na ibinigay noon ni Arkin sa kanya. Namangha naman ang lalaki dahil sa tagal ng panahon, nasa kanya pa rin ang singsing. Wow, akala ko tinapon mo na yan. Bakit ko naman itatapon? Alam ko namang mahal ang bili mo rito. Tinangka ko nga itong isoli sa'yo nun eh. Kaso, ayaw ibigay ng kasambahin yung address mo sa Amerika. Kaya itinago ko na lang. Pasensya ka na talaga. Utos yun ng nanay ko para hindi ako madistract sa pag-aaral. At magpumalit na bumalik sa Pilipinas. Ngumiti siya. Well, nakabuti naman sa'yo. Ang ginawa ng mama mo. Look at you now. Isa ka ng doktor. Yeah, but I lost that one person that I love the most. Napatitig siya sa mga mata nito na tila maraming gustong sabihin sa kanya. Pero pinigilan niya ang sariling maging curious at alamin pa ang mga bagay na iyon. Iwan na natin yun sa nakaraan, Arkin. Yun na lang ang nasabi niya rito. But for the sake of pretending, pwede pa rin ba kitang tawagin baby? Okay, baby. Patuloy sila sa pagpapanggap hanggang sa mag-propose si Arkin sa harap ng lola niya.
Dahil sa galing ng lalaking magpanggap na mahal pa rin siya nito, ay hindi man lang nakahalata ang lola niya na kunwari lang ang lahat. Rain, itong singsing na to, ang simbolo ng pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binalik ka niya sa akin. At ito rin ang palatandaan na pangako ko sa iyo na hindi na tayo magkakahiwalay pa. Will you marry me? Nakangiting tumango siya. Yes, Arkin, I will marry you. Totoo ang mga ngiti ni Rain, pero sa kaibuturan ng puso niya, naroon ang guilt para sa tunay niyang nobyo na tahimik na naghihintay sa kanya sa Vietnam. Mahal niya si Josh dahil supportive ito sa lahat ng ginagawa niya. Kahit pa nga sa pagpapanggap na iyon, isa lang ang hiling ni Josh sa kanya. Huwag siyang mahuhulog kay Arkin. Kaya lahat ay ginagawa niya para lang wag muling mahulog at mabuo ang koneksyon nilang dalawa ng kanyang ex. Lihim siyang lumalayo kay Arkin kapag may pagkakataon. Hindi lang talaga niya pwedeng ipakita ang pag-iwas kapag nandiyan lang ang lola niya. Sinasabi ko na nga ba, kayo pa rin sa huli. Yon ang natutuwang komento ni Lola Beatriz pagkatapos mag-propose ni Arkin. Sana makapagdesisyon kayo agad kung kailan kayo ikakasal. Masyado na ako na-excite. Si Arkin ang sumagot sa lola niya. Kama rin po, Lola. Excited na. Sa katunayan po, sobrang excited at confident ko na papayag si Rain na magpakasal sa akin. Pinahanda ako ng lahat. Sasabihan ko rin po si Mama na umuwi para sa kasal namin. Mabuti nga na makausap ko ang mama mo. Nagulat siya kaya kinompronta niya ito nang niyain siyang kumain sa labas. Talagang papauwiin mo mama mo? Pati sa kanya magsisinungaling tayo? Gusto mo maging kapanipaniwala ang kasal natin. Kailangan kong gawin yun. Paliwanag ni Arkin. Hindi kaya magalit ang mama mo sa akin? Bakit naman? She actually loves you, Rain. Hindi ba pumayag naman siya noon kapag dinadala kita sa bahay? Noon yun kasi cute daw ako. Nung wala ka ng ibang inatupag kundi ako, I'm sure, nagbago ang tingin ng mama mo sa akin. Sa tingin ko naman hindi. Parati ka pa rin niyang kinakamusta sa akin. Lalo na nung kasama na ulit kita sa mga post ko. Sinasabi mo lang yan. Trust me. Malalaman mo naman yan kapag nagkita na kayo ulit. Sinubukan nga niyang wag mag-alala sa muli nilang pagkikita ng mommy ni Arkin. May iba kasi silang problema. Ang lola niya, nagpupumilit na sasama ito sa pagkuha ng marriage license sa munisipyo. Lola, hindi mo kailangan sumama. Sasama lang pakiramdam mo kapag lumabas ka. Matagal na akong hindi nakakalabas. Gusto ko makita ang bawat step sa pag-iisang dibdib niyo ni Arkin. Pero Lola, bakit ba ayaw mo akong isama? Naiinis ng tanong sa kanya ng abuela. Mapapagod ka nga kasi. May sasakyan naman si Arkin. Paano ko mapapagod? Kasama ko rin naman ang aid ko. Hindi ko kayo pahihirapan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung ganun, isama na ninyo ako. May kilala ako roon sa munisipyo. Magpapatulong tayo para mabilis ang proseso. Sige po, kakausapin ko muna si Arkin. Noong araw ding iyon ay tinawagan niya si Arkin para sabihin dito ang problema. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko kay Lola. Wala naman tayong bala kumuha ng license dahil peke lang ang kasal. Anya sa lalaki sa kabilang linya. Pwede naman tayong kumuha ng license. Hindi lang natin gagamitin. Hayaan mo na si Lola. Di bangat ginagawa naman natin to para mapasaya siya. Pero, Come on, Rain. Okay lang. Hindi naman natin gagamitin ng license kung sakali. I-apply lang natin. at ganoon na nga ang ginawa nila. Hindi sila makatakas sa kanyang abuela. Maging sa seminar at counseling ay gusto pa silang samahan nito. Para bang sinisiguro nitong hindi lang palabas ang kasal nila. Nakatunog na kaya ito sa plano nila ni Arkin? Ay, bahala na. Ang importante naman ay hindi gagamitin ng license. Anya nang sa wakas ay makuha na ang lisensya. Habang pinoproseso ang marriage license ay nag-focus siya sa pagtulong kay Arkin sa pag-aayos ng pekeng kasal nila. Hindi na muna siya tumanggap ng trabaho. Babalik na lang siya sa trabaho kapag nasettle na ang palabas nila. Tapos na sila sa paghanap ng catering service at venue ng kasal. At ngayon, ang agenda naman nila ay ang rentahang trahe de boda. Hinila nga lang niya ang lalaki nang tangkain nitong pumasok sa isang mamahaling bridal gown shop. Teka, walang pinaparentahang gown dito. Maghanap na lang tayo ng butik na nagpaparenta. Anya sa kanyang ex na ngayon peke niyang fiancé. Sino bang may sabi sa'yo magpaparenta lang tayo ng gown? Bibili tayo. Mas mabilis to kaysa sa paghanap ng marerentahan. Kasi i-alter lang ng damit para kumasya sa'yo.
Hindi kaya masyado ka namang mapapagastos sa ganito? Ano bang mapapagastos? Kumpara sa'yo lang din naman, walang kaso yun. Maingat siyang itinulak ni Arkin para makapagsukat ng mga gown sa loob. Mukhang bago pa sila nagpunta roon, ay nagpahanda na ang lalaki ng mga gown na maaaring magugustuhan niya. Halos lahat kasi ng iniabot sa kanya ng staff ay talagang maganda. Nakapili ka na ba, baby? Alam mo pa rin ang style ko. Halos lahat to maganda. Of course. At saka sinunod nila yung size na sinabi ko. Kaya nga mas magandang dito tayo magpunta. Makakapili ka kagad ng gown. Hindi nagkamali si Arkin dahil hindi sila nagtagal doon. Nakapili na sila at i-deliver na lang daw iyon sa kanya bago ang araw ng kasal. Nalula siya sa presyo pero pinakalma siya ng masuyong paghawak ng binata sa kamay niya. Huwag kang mag-alala sa gastos. Ako nang bahala. Hindi na siya nakapalag sa pagbabayad ni Arkin sa cashier. Maisasoli ba natin yung gown pagkatapos gamitin? Yun ang tanong niya sa lalaki pagkasakay nila sa kotse. Bakit naman natin isusoli? Regalo ko na yun sa'yo kung sakaling kakasal ka pa sa iba. Puro ka talaga gastos. Hindi ka magtipid. Bakit kita titipirin? Isang beses lang tayong kakasal, peke pa. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon to para malaman mo na gusto pa rin kita. Sana all baliw. Pabirong patutsada niya dahil ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi nito. Oo, baliw sa'yo. Puro ka talaga kalokohan. Hindi niya iniisip na seryoso si Arkin sa mga sinasabi nito dahil alam naman niyang ganoon lang ito magbiro. Hindi pwedeng maging seryoso ito dahil mayroon ng may-ari ng puso niya. Arkin, please naman. Huwag naman sana nating kalimutan na ginagawa na lang natin to para kay Lola. Bakit? Napafall ka ba ulit sa akin? Hindi. Nakukonsensya ako dahil may naghihintay sa akin. Ano? Namutla si Arkin sa sinabi niya. Yung naikwento ni Lola sa'yo na maniligaw ko, boyfriend ko yun. Si Josh. Ayaw sa kanya ni Lola kaya hindi ko sinabi sa kanya na sinagot ko na si Joshua. Mag-iisang taon na kaming magkarelasyon. 6 na buwan ng LDR. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan sa akin? Sinabi ko sa'yo na nagpa-check up ako, pero parang nakalimutan mo na ata. Hindi ko na in-open up dahil ayaw kong sabihin mo kay Lola. Ikaw ang gusto ng Lola ko, hindi si Josh. At gusto ko lang talagang mapasaya ang Lola ko bago siya kunin sa akin ng Diyos. Masama na kung masama, pero kailangan kong gawin to. Mabagal bago nakasagot si Arkin. Nasaan na siya? Nasa Vietnam. 6 months pagkatapos ko siyang sagutin, nagkaroon siya ng offer sa Vietnam bilang DJ. Dapat sasama na ako sa kanya eh. Pero nalaman kong 3 taon na palang may sakit si Lola. Kaya mas pinili kong manatili rito. Nawabuntong hininga ang lalaki sa kagumiti. Fine. Hindi na kita bibiruin. Gawin na lang natin to para kay Lola. Salamat. Pagkatid dito sa kanya sa bahay, ay inayos pa nito ang buhok niya saka siya hinalikan sa pisngi. Huwag kang mag-overthink. Maagap nitong sabi nang tapunan niya ito ng masamang tingin. Hinalikan lang kita dahil baka mamaya nakasilip si Lola. Bulong nito. Ipokrita siya kung hindi niya aaminin sa sarili na may kalakip pa ring damdamin ang halik na iyon. Ngunit pinili niyang ignorahin ang nararamdaman niya. Hindi na siya single para makaramdam ng ganoon sa ibang lalaki. Yun ang sabi ng kanyang isip, pero iba ang idinidikta ng kanyang puso. Sa araw ng kanilang kasal, pilit niyang ikinakalma ang sarili. Lalo na nang makitang papalapit na sa kanya ang nanay ni Arkin. Kakalabas niya lang sa kwarto kung saan siya inuyusan at binihisan. Rain, iha! You're so beautiful! Thank you po, tita. Ano bang tita? Mama nang itawag mo sa akin. Nakausap ko ng lola mo at nakapagpatawaran na kami. Sana naman anak, naunawaan mo kung bakit pinilit ko noon si Arkin na pumunta sa Amerika. May inilok na scholarship sa kanya ang boss ng daddy niya. Sayang ganoong opportunity. Ang maipapangako ko naman sa'yo, ikaw lang talaga ang minahal ng anak ko. Sa ilang taong hindi kayo magkasama, ikaw lang ang nasa puso at isip niya. Kaya nang sabihin niyang ikakasal na kayo, hindi na ako tumutol. Alam ko namang mangyayari ito. Kaya sana, hindi sumama ang loob mo sa akin. Tumango siya saka yumakap sa ginang. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya pa ma-absorb ang sinabi nito. Siya lang daw ang minahal ni Arkin? Totoo man o hindi, paano naman si Josh? Hindi po masama ang loob ko sa inyo. Alam ko naman pong lahat ay gagawin ninyo para mabigyan ng magandang future si Arkin.
Kaya wag niyo na pong isipin ang nakaraan. Masaya akong malaman yan. Pero mas masaya akong kayo pa rin hanggang sa huli. Niyakap siyang muli ng ginang. Congratulations, anak. Maraming masaya sa araw na iyon, maliban na lang sa kanya. Iniisip niya si Josh ngayon. Samantalang si Arkin ay pinipilit ng umiti, kaya naman ganoon din ang ginawa niya. Nagawa naman nilang mairaos ang kasal ng maayos at walang aberya. Nagsayaw pa silang dalawa ng fake husband niya sa gitna ng venue. Nakatitig lang sa kanya si Arkin habang nagwa-waltz sila. Are you okay? Tanong niya rito. Yeah. Matipid nitong tugon. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Masama bang titigan ng asawa ko? Maraming salamat talaga sa tulong mo, Arkin. Hindi ko alam kung paano to babayaran sa'yo. Mahalin mo ko ulit. Ha? Wala. Pagod na akong sumayaw. Bigla na siyang niyaya nito na maupo na. Tahimik lang si Arkin hanggang sa makarating na sila sa bahay. Naroon na rin ang lola niya. Sigurado ba kayong okay lang kayo dyan sa kwarto mo, Rain? Opo, lola. Pwede niyo naman akong iwan dito. May kasama naman ako. Naunahan siya ni Arkin sa pagsagot. Lola, gusto namin ni Rain na mabantayan kayo at maalagaan. Hindi rin po kami mapapalagay kung hindi ka namin kasama. Kayo talaga mag-asawa. O siya, sige na. Matulog na kayo. Congratulations ulit sa inyong dalawa. Salamat po, lola. Sabay nilang sagot. Inalalayan na siya ni Arkin papasok sa kwarto niya na ngayon ay kwarto na nilang dalawa. Nanlaki na lang ang mga mata ni Rain nang biglang maghubad ang lalaki sa harap niya. Anong ginagawa mo? Are you expecting me to sleep in this suit? Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit bigla na lang siya nitong kinabig at hinalikan. Sa sobrang lalim ng halik na yon ay napapikit na lang siya. Pakiramdam niya ay namanhid ang utak niya kaya hindi na niya nagawang itulak si Arkin. Huwag mong tangkaing sumigaw. Baka marinig tayo ni Lola. Halos pabulong na sabi ni Arkin sa kanya. Stop kissing me. Masyadong mahina ang pakiusap niya kaya ngumiti ito. I can't hear you. Pilyong sagot nito saka siya nito muling nilunod ng halik. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil kahit anong pilit niyang isaksak sa isip ang nobyong si Josh, napapangunahan pa rin siya ng kanyang puso. Ito ngayon ang may kontrol sa katawan niya. Napasinghap na lang siya nang alisin ni Arkin ang lahat ng sagabal na saplot sa kanyang katawan. Arkin, please. Kahit ang pakiusap niyang iyon ay nakakalito rin. Hindi niya alam kung ano ang pinakikiusap niya rito. Gusto ba niyang huminto ito o magpatuloy pa sa kung ano mang balak nito sa kanya? I know you want this, Rain. Nararamdaman ko. Gusto mo pa rin ako. Naroon siya ngayon sa puntong hindi na niya kayang magpakaila pa. Ibinuko na siya ng paraan niya ng pagtugon sa halik nito. Malito, Arkin. Hindi tunay ang kasal natin. May naghihintay sa akin. At ewan niya kung bakit parang mas pinaalala niya iyon sa sarili kaysa dito. Saka ako nalang iisipin ng parusa rin. Kung magkakasala man tayo, handa akong tanggapin lahat ng kapalit. Maging akin ka lang ulit. Tuluyan nang nawala si Rain sa kanyang sarili. Lubusan na niyang ipinaubaya ang kanyang buong pagkatao sa peke niyang asawa. Inisang tabi na niya ang lahat ng iisipin, saka yumakap kay Arkin. Ni hindi na niya naisip ang bukas, lalo na ang nobyo'y naghihintay sa kanya sa Vietnam. Hindi na rin niya tinangkapang magsinungaling sa sarili. Para saan pa? Alam niya sa puso niyang si Arkin pa rin talaga ang mahal niya. Kahit anong gawin niyang pagtabon sa damdamin, pilit iyong umaalpas. I love you, Rain. I still do. Yun ang masuyong pahayag ni Arkin pagkatapos ng naganap sa pagitan nila. Mapait ang ngiting tinugon niya rito saka pinulot ang mga damit niya. Mahal kita, Arkin. Noon, nakita niyong gumuhit sa labi nito ang lungkot. Bakit? Mahal mo na ba yung boyfriend mo na yan? Unfair kay Josh na ginawa natin to. Pagkatapos niyang ibigay sa akin ang buong tiwala niya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May iba na ako. Hindi na pwede. Umiiyak siya ngayon dahil sa guilt. Hindi niya alam kung ano pa ang mukhang ihaharap sa nobyo pagkatapos ng nangyari sa kwarto na yon. Kung hindi ba naman kasi siya isa't kalahating syunga, peke ang kasal, pero tinutuon niya ang honeymoon. Hindi naman niya magawang isisi ang lahat kay Arkin dahil siya ang hindi lumaban. Nagpatalo siya sa init na nararamdaman niya. Tinitigan lang siya ng lalaki habang nagbibihis siya. Hindi na rin siya nito napigilan nang lumabas siya. Kinailangan niya pang lumabas ng bahay para lang matawagan ng nobyo. Ngunit hindi ito sumasagot.
Ilang beses niyang tinawagan si Josh, pero alam niyang hindi ito sumasagot dahil alam nitong ginaganap na ang pekeng kasal nila ni Arkin. Kahit alam nito na kunwari lang ang lahat, hindi niya maiaalis ang karapatan nitong magdamdam. Sobrang disappointed si Rain sa kanyang sarili. Ang tagal niyang iningatan ang pagkabirhen niya. Ibinigay niya lang ng ganoon kay Arkin. Gustuhin man niyang humagilap ng matinong dahilan sa ginawa niya, pero wala siyang makapangtamang sagot. Basta ang alam niya, kasalanan iyon ng puso at katawan niya. Pinagtaksilan siya ng mga yon, kaya nakagawa siya ng bagay na taliwas sa paniniwala at paninindigan niya. Umiiyak pa rin siya na may mga brasong biglang humigit sa kanya upang mayakap siya mula sa likod. Saan ka pupunta? Malungkot na tanong ni Arkin sa kanya habang nakakulong siya sa bisig nito. Ngunit agad niya ring sinikap na makawala. Hindi ko alam, Arkin. Sa totoo lang, gusto niya lang talaga ngayong iwasan ng lalaki. Natatakot siyang kapag nasanay siya sa ginawa nila ay hanap-hanapin na niya ito. Hindi dapat nangyari yun eh. Tapos na tayo eh. Kunwari na lang ang lahat, diba? Pero anong ginawa ko? Pinagkaloob ko ang sarili ko sa'yo. Bakit ba kasi hindi na lang ako ulit, Rain? Ako na lang ulit, please. Nung umalis ka, gumuho ang mundo ko dahil pagkatapos na wala ng mommy at daddy ko, tinanay mo kung palagi kitang kasama. Nangako kapag hindi mo ako iiwan, nasabay tayo rito magtatapos ng college at magpapakasal. Akala ko nun hindi ka na mawawala sa akin. Na hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako nang hindi ka nagpapaalam sa akin ng maayos. Sa tingin mo ba talaga? Baliwala lang yun sa akin. Matagal bago ko nasanay yung sarili ko na wala ka na. Hanggang sa makilala ko si George. Kahit ako na magtiwala ulit sa mga pangako. Nakumbinsi niya akong hindi siya mawawala sa akin. Tapos kung kailan okay na ako, saka ka babalik ulit. Hindi ko naman talaga intensyong umalis nang walang paalam. Hindi ko lang alam kung paano ko papaliwanag sa'yo na hindi ako makatanggi sa nanay ko. Pero hindi ibig sabihin na umalis ako. Noon, kinilimutan ko ng pangako ko. Kaya nga ako bumabalik ngayon eh. Pero hindi tama to. Sinabi ko na sa'yo ang tungkol kay Josh eh. This is so unfair to him. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko humingi ng tawad sa kanya. Muli sana siyang lalakad palayo nang yakapin siyang muli ni Arkin. I promise I won't do it again. Huwag ka lang umalis. Huwag mo akong iwan. Pinihit siya ng binata paharap dito, saka siya niyakap ng mahigpit. Mag-aalala si Lola kapag nalaman niyang umalis ka. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Susunod na ako sa napagkasunduan. Please, bumalik na tayo sa loob. Nagpatangay na lang siya kay Arkin at gaya ng ipinangako nito, lumayo ito sa kanya. Sa sahig ito natulog samantalang siya ay sa kama. Ngunit agad ding bumalik si Arkin sa tabi niya nang marinig ang pagkatok ng lola niya. Pasensya na, Arkin. Ren, gusto ko lang malaman kung okay lang ba kayong dalawa. Narinig ko kasing lumabas kayo. Si Arkin ang nagbukas ng pinto. Okay lang kami, Lola. May naisip siyang bilhin pero sinundan ko siya. At sinabihan na bukas na lang. Mukha namang naniwala ang lola niya dahil ngumiti na ito nang sumilip sa kanya. Sige. Bukas na lumabas, iha. Magpahinga na kayo. Matutulog na rin ako. Good night, mga apo. Pagkasara ng pinto ay babalik sana si Arkin sa sahig nang pigilan niya ito. Dito ka na matulog. Mabutit kumatok si Lola. May mga pagkakataon kasi na bigla na lang siyang sisilip dito. Kaya mas mabuting dito ka na. Sumunod agad ang lalaki sa kanya. Nakatalikod siya rito habang nakabalot sa kumot. Pakiramdam naman niya ay ligtas na siya mula sa pagkakasalang muli dahil sa kumot na iyon, kaya nakatulog na rin siya. Hindi nga lang siya ligtas sa pagiging maasikaso ng asawa niya kinabukasan. Morning, baby. Nanlaki ang mata niya nang lapagan siya ni Arkin ng pagkain sa kama. Ang aga naman magluto ng yaya ni Lola. Nang silipin niyang orasan, ay nalaman niyang madaling araw pa lang, ni hindi pa sumisikat ang araw. Tulog pa sila. Ako nagluto. Bakit? Gusto lang kita pakainin ng maaga. Aalis kasi tayo. Saan naman tayo pupunta? Hindi ka ba papasok? Nakalive ako para sa honeymoon natin. Arkin, itutuloy talaga natin ang honeymoon. Alam mo naman na... Alam ko. But you have to trust me, okay?
Tumango na lang siya. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na sila ni Arkin sa lola niya. 5 araw lang po kaming mawawala, Lola. Noon niya lang iyon nalaman na 5 araw pa lang silang mawawala. Bakit naman 5 araw lang? Saan ba kayo pupunta? Sa Banzoc, Dutch and Falls po sa Vietnam. Tagal na kasing pangarap ni Ray na makita yun. Babalik din po kami kagad. Kahit tagalan niyo pa, mag-enjoy kayo sa honeymoon ninyo. Ngumiti siya at mahigpit na yumakap sa kanyang lola. Thank you la, I love you. Mahal na mahal din kita, apo. Wala silang inikan hanggang sa makarating sila sa airport. Doon lang ibinigay sa kanya ni Arkin ang ticket. Pupunta tayo sa Vietnam? Malungkot na tumango si Arkin. Huwag kang mag-alala. Gusto lang kitang ihatid sa kanya. Para lang masiguro kung ligtas ka. Babalikan na lang kita kapag pauwi na tayo. Napayakap na lang siya kay Arkin dahil sa ginawa nito. Thank you. I just have one favor to ask you. Ano yon? Pwede bang hawakan ko lang ang mga kamay mo? Hanggang sa dumating na siya. Hindi niya ipinagdamot kay Arkin iyon. Kaya mula nang makasakay sila sa eroplano, hanggang sa makababa sa Hanoi, hawak-hawak nito ang kamay niya. May nirentahan ding kotse ang lalaki, kaya naihatid siya nito sa apartment ni Josh. Alam kong kailangan mo ng oras kasama siya. Hindi ako makikialam. Pero tawagan mo ako kapag kailangan mo ako, okay? Tumango siya. Thank you, Arkin. Anything for you. Halik sa noon na lang ang iginawad nito sa kanya bago siya hinayaang bumaba mula sa sasakyan. Nakita niyang pinipigil ni Arkin ang luha nito habang nakatingin sa kanya. Pero mas pinili niyang lumakad dito palayo para kumatok sa bahay ni Josh. Pag-alis ni Arkin ay siya namang pagbukas ng pinto ng apartment. Anong ginagawa mo rito? Yun ang malamig na tanong sa kanya ni Josh. Josh, agad siyang napasugod dito ng yakap. Ngunit wala siyang naramdamang kahit ano sa yakap na yun. Bakit ka nagpunta rito? Kasal mo kahapon, di ba? Dapat nasa honeymoon ka ngayon. Dinala ko ni Arkin dito para makapag-usap tayo. Pinatuloy siya ni Josh sa bahay nito. Kailangan babalik sa Pilipinas. Yun ang unang tanong nito pagkaupo nila sa sala. Kakadating ko pa lang, pauuwiin mo na kagad ako? Peke man ang kasal niyo, hindi. Ang alam ng pamilya mo, lalo na ng lola mo, ay kasal ka na sa ex mo. Kaya ano pang silbi ko sa'yo? Josh, I am so sorry. I get it. Kailangan mong gawin eh. Galit ka ba sa akin kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ayoko lang naguluhin pang isip mo. Ano bang malay mo kung magustuhan mo na ang sitwasyon ninyo ni Arkin? May kasunduan lang kami. Anya saka nag-iwas ng tingin. Tinawanan siya ni Josh. Masyado ka masayang bride para sa isang peking kasal. Hinagis nito sa tabi niya ang cellphone nito. Naroon ang mga pictures ng kasal nila ni Arkin. Nakapost sa social media ng isa sa mga kaibigan nila. Di ba ang saya-saya mo dyan? I had to smile for everyone. Lalo na kay Lola. Hindi na ito sumagot, kaya nilapitan na niya ito para yakapin. Gumanti naman ito ng yakap, ngunit napakalamig na nito sa kanya. Kaya hindi rin nagtagal ay siya na ang kusang kumala sa pagkakayakap niya rito. I'm sorry, Josh. Patawarin mo ko. Please. Imbis na sumagot ay tumayo lang ang lalaki at nagsuot ng coat. Ilak mo na lang ang pinto kapag aalis ka na. Saan ka pupunta? Aalis. Stay here for as long as you want. Basta ilak mo ang pinto kapag aalis ka na. Teka sandali. Pwede bang mag-usap muna tayo, please? Alam mo namang hindi totoo ang kasal na yun eh. Nakiusap naman ako sa'yo, di ba? At pumayag ka. Pumayag ako dahil sa tono mo. Wala nang ibang paraan. Na para bang yun lang ang tanging solusyon. Para bang yun lang talaga ang makapagpapasaya sa lola mo. Akala ko magkakaroon ka ng konsensya eh. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin. Kasi ano? Mahal mo pa yung Arkin na yun? Iyak na lang ang naitugon niya sa paratang ng kanyang nobyo. Hindi na rin niya alam kung paano pa itatanggi yun sa sarili. Ngayon, sobrang nagigilty siya na nasaktan niya ng ganoon si Josh. At alam niyang kulang ang sorry para mapatawad siya nito. Noong una, ang tanging pakay niya roon ay humingi ng tawad kay Josh at ibigyan ito ng assurance na walang magbabago sa kanila. Ngunit nang dahil sa isang gabing pinagsaluhan nila ni Arkin, humina ang determinasyon niya na panatilihin kay Josh ang kanyang puso. Hindi siya nakapalag ng marahasyang halikan ni Josh. Ayaw man niya, ikukumpara niya iyon sa halik ni Arkin matapos ang kanilang peking kasal. Maybe it was not the kiss. Maybe it was her heart. Ikinuyom niya ang kamao. Wala siyang makapang-alab at pagmamahal sa puso niya.
Samantalang isang haplos lang ni Arkin sa balat niya ay nagiging sunod-sunuran na siya na parang alipin nito. Napasigaw siya nang wasakin ni Josh ang damit niya. Wag! That was her final straw. Si Arkin pa rin. Kahit minsan, hindi niya nagawang ibigay kay Josh ang hinihiling at kailangan nito. Katawan at puso niya mismo ang tumatanggi. Samantalang hindi man lamang nahirapan ang peke niyang asawa sa una nilang gabi. Naramdaman na lang ni Ray na kumalas na si Josh sa pagkakayakap sa kanya, kaya mabilis niyang tinakpan ang sarili nang nahablot niyang unan sa sofa. Sabi ko na, nakuha ko lang ang oras at oo mo. Pero hindi ko kahit kailan nakuha ang puso mo. Malungkot na pahayag ni Josh, sa kanya ito binigyan ng damit. Napalingon sila sa pinto nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok. Si Josh ang nagbukas niyon. Rain, Hanap sa kanya ni Arkin at nang makita nitong sira ang damit niya ay walang pasabi nitong inundayan ng suntok sa mukha si Josh. walang hiya ka. Anong ginawa mo sa kanya? Lumaban si Josh at nagkasakitan ang dalawa kaya mabilis siyang umawat. Tama na yan, Arkin! Tama na! Iuwi mo niyang peking asawa mo. Ayoko na makita ang pagmumukha niya rito. Yun lang ang sinabi ni Josh bago sila pinagsarhan ng pinto. Agad siyang tinakpan ni Arkin ang suot nitong jacket at niyakap. Hindi na siya pumalag dahil naroon ang mga kapitbahay ni Josh na pawang mga Pilipino at nakikiisosyo na. I'm sorry. Sinserong sabi ni Arkin nang nasa loob na sila ng sasakyan. Hindi ka dapat sumugod ng ganon. Pero sinaktan ka niya. Tingnan mo nangyari sa'yo. Hindi niya ako sinaktan. Hindi na niya nasundan pa ang sasabihin dito nang makatanggap sila ng tawag galing sa yaya ng lola niya. Ma'am Rain, ayaw po sana kayong ipakontak ng lola ninyo. Pero isinugod ko siya sa ospital kanina. Kailangan po kayo rito ng lola ninyo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras ni Arkin. Bumalik na sila sa airport para makakuha ng tiket pabalik sa Pilipinas. Kahit madaling araw na ang flight ay kinuha pa rin nila. Bago magtanghali kinabukasan ay nasa ospital na sila. Kasalukuyang nasa ICU ang kanyang abala. Gusto kong ihanda ninyo inyong mga sarili. Saan naman pwedeng mangyari? Yun na lang ang naiintindihan ni Rain sa sinabi ng doktor na kausap ni Arkin. Tuluyan na siyang umiyak. Bumigay na raw ang ibang organs ng lola niya, kaya wala na itong malay. Pinayagan silang pumasok sa ICU ng mag-asawa. Lola, nandito na kami. Ngayon niya lang nakitang umiyak ng ganoon si Arkin. Hinuwakan nito ang kamay ng lola niya. Aalagaan ko po si Rain. Gaya ng pangako ko sa inyo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Sinabihan siya ng ilan sa mga kamag-anak nila na kailangan na niyang magpaalam sa lola niya para hindi na ito mahirapan pa. Kaya sa mga oras na iyon, ayaw niya man ay napilitan siyang kausapin ito sa huling pagkakataon. Hindi po kami maghihiwalay, Lola. Gaya ng gusto ninyo. Magpapakatotoo po ako sa nararamdaman ko. Aalagaan ko po ang asawa ko. At ang magiging pamilya namin gaya ng pag-aalaga niyo kay tatay at tita. Mahal na mahal kita, Lola. Ilang saglit lang ang lumipas ay tuluyan nang namaalam ang lola niya. Nag-flatline na ang katabi nitong makina kaya napayakap na lang siya kay Arkin. Madami siyang masasayang alaala kasama ang lola niya. Mas marami pa kaysa naging masasayang sandaling kasama niya ang kanyang mga magulang. At parte ng mga alaalang yun, si Arkin. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ang sandalan niya. Ni isang segundo, hindi siya iniiwan ng lalaki. Kapag gising siya ay gising din ito habang nasa burol ng lola niya. At kasama niya rin ito kapag kailangan na niyang magpahinga. Kaya nang mailibing na ang lola niya, ay pinahintunan niya ang lalaki. Arkin, wala na si Lola. Hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi na natin kailangan magkunwari. Pwede ka nang bumalik sa buhay mo. Hindi mo ba narinig ang pinangako ko kay Lola? Hindi kita iiwan. Kahit ipagtabuyan mo pa ako. Pero kailangan mo rin ng oras para sa sarili mo. Rain, ikaw ang buong buhay ko. Hindi ko kailangan ng oras na wala ka sa tabi ko. Dahil ikaw lang ang kailangan ko. Naluha na lang siya nang yakapin siya nito. Huwag mong iisipin ginawa ko lang ang lahat ng yun dahil sa nakiusap ka sa akin na magpanggap sa harap ni Lola. Lahat ng ginawa ko. Nang sinabi ko mula nang tumuntong ulit ako dito sa bahay ninyo. Lahat yun totoo. Totoong mahal pa rin kita. Hindi naman nagbago yun. Nagalit ako kay Mama dahil ilang taon kang nawala sa akin. At mas lalo ko nagalit sa kanya nang malaman ko may boyfriend ka na.
Pero nung sabihin mo na kailangan mo ko bilang peke mong asawa, nakakita ko ng pagkakataon. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang chance ko na makabalik sa'yo. Kaya hindi ko sinayang. Kahit mayroon ka pang Josh, tatanggapin ko. Kung walang ako itutulak palayo. Ano bang meron pa akong Josh? Hiniwalayan na nga ako, di ba? Sorry talaga kung nabugbog ko siya. Inawat niya si Arkin sa mga susunod pa nitong sasabihin, gamit lang ang isang halik. Hindi niya ako hiniwalayan dahil sa binugbog mo siya. Hiniwalayan niya ako kasi nalaman niyang hindi pa rin nagbabago ang puso ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ako pa rin? Oo nga. Kaya kung ako sa'yo, tutuhanin na natin ang kasal. Nakakahiya na rin kasing malaman pa ng lahat na peke lang ang seremonyang yun. Tapos ko nang gawin yun, Mrs. Rain Jacinto. Napakunot ang noon niya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi peke ang kasal natin. Totoo yun. Pati ang pinirmahan mong marriage certificate. What? Ibig sabihin, kahit pala iba ang naging ending ng lahat ng ito, makukulong ako sa marriage natin? Kung ano ako kadesperadong balikan ka. Pero kung hihilingin mo naman ang kalayaan, ibibigay ko yun sa'yo. Natawa na lang siya sa asawa niya. Totoong asawa pala niya ito at hindi peke. Lahat talaga gagawin mo para sa akin, no? Lahat. Kahit alam kong may chance sa isumpa mo ko, ginawa ko pa rin. Bahala na lang. Basta ang importante, nasa akin ka. I know it's selfish. Sorry. Maswerte ka. Kasi lahat din gagawin ko para sa'yo. At dahil mahal kita, tatanggapin ko kahit ang pagiging selfish mo. Pero sana sa susunod, i-share mo naman sa akin ang mga plano mo, ha? Hindi yung magugulat na lang ako sa mga pinaggagawa mo. Makalipas ang 6 na buwan, ay biniyayaan na sila ng unika iha na pinangalanan nilang Bianca. Baby, akin na si Bianca. Tawag sa kanya ni Arkin pagpasok nito sa kwarto nila. Kakagaling lang nito sa ospital. Magpahinga ka muna kaya. Kaya nga sa akin na si Bea. Magpapahinga na ako. Anak ko, miss mo na si Daddy. Miss na rin kita. Natatawang ibinigay niya sa kanyang asawa ang baby nila. Magaling sa pag-aalaga ng sanggol si Arkin. Mas magaling pa kaysa sa kanya. Kaya kampante siya kapag ito ang magbabantay kay Bea. Ayos din pala ang makapag-asawa ng OBGYN. Hindi siya masyadong paranoid dahil kapag may nakakakita siyang kakaiba sa anak niya, ay nariyan agad ang kanyang asawa para check upin ng bata. Nakapagpalit na ako ng damit at nakapaglinisan ng katawan. Kaya ikaw naman ang maligo, misis ko. Ako nang bahala kay Bea. Magluluto muna ako. Wag na. Nakapag-order na ako ng pagkain sa paborito nating restaurant. Sige na, mag-relax ka na. I love you. I love you too. Siya nga pala, nakausap ko si Josh. Tumawag siya sa akin para sabihin okay na siya. Tumango si Arkin. Mabuti kung ganun. Ilang beses sila nag-reach out kay Josh pero ngayon lang siya nito tinawagan. Nakokonsensya pa rin kasi siya sa nangyari. At ngayong naka-move on na ang lalaki, medyo gumaan na ang pakiramdam niya. May bago na raw siyang girlfriend. Bisitahin natin siya sa Vietnam kapag medyo malaki na tong si Bea. Deserve pa rin niya ang personal na apology. Nakangiting tumango siya. Pakiramdam ni Ray ngayon ay nakangiti sa kanya ang lola niya mula sa langit. Tama kasi ito sa pagpilit sa kanyang balikan si Arkin. Mas masaya siya at mas secured. Napatunayan niyang ang tunay na pag-ibig na kapaghihintay sa tamang panahon. At kapag ang tamang panahon ay dumating na, kahit anong pagsubok pa ang dumating, ibabalik ka pa rin sa taong nakatakdang kasama mo sa hirap at ginhawa hanggang sa pagtanda. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!